topic natin ngayon ay mula sa John 7:25 hanggang 50. Medyo mahaba-haba ito. At basahin muna natin. Ang aking version na nandito sa akin ay ESV. Sabi dito sa verse 25, "Some of the people of Jerusalem therefore said, Is not this the man whom they seek to kill? And here he is speaking openly, and they say nothing to him. Can it be that the authorities really know that this is the Christ? But we know where this one comes from, and when the Christ appears, no one will know where he comes from." So Jesus proclaimed as he taught in the temple, "You know me, and you know where I came from. But I have not come of my own accord. He who sent me is true, and him you do not know. I know him, for I come from him, and he sent me." So they were seeking to arrest him, but no one laid a hand on him, because his hour had not yet come. Yet many of the people believed in him. They said, "When the Christ appears, will he do more signs than this man has done?" Stop muna tayo doon. So, ito yung yung pangmagat ng ating topic tonight ay differing opinions about Jesus. So, dito may magkakaiba yung pagtingin or pangunawa ng mga tao sa mga naririnig nila at naoobserbahan nila na nangyayari sa templo. Kung matatandaan ninyo yung last time, yung nakipagtalastasan muli si Jesus sa mga tao nga dun sa templo nung sinabi niya na puro kayo si Moses. Tapos hindi niyo naman sinusunod yung mga sinasabi niya. Ako yung sinasabi ni Moses pero hindi na kayo naniniwala sa akin. Tapos ginudge pa nga siya kasi nga wala naman daw siyang pinag-aralan, hindi siya dumaan sa formal education ng mga Hudyo. Ayun yung accusation sa kanya nung nakaraan, di ba? Tapos dito naman, yun nga, nag-usap-usap yung mga tao dahil alam din nung iba na gusto nga nung mga Pharisees at Sadducees na hulihin si Jesus at patayin. Nagkaroon sila ng magkabilang panig. Kaya sinabi ko dito na may group 1 at group 2 ng mga tao. Yung group 1 na yun yung nagsasabi na si Jesus ay isang propeta lang, na nagsasabi na yung Messiah na darating ay hidden until the appointment time. Tapos yung Messiah na kilala na alam nila ay descendant of David and from Bethlehem, not from Galilee. Pero yung iba naman, hindi, ito yung Messiah kasi mas marami siyang nagawa na miracles, signs, and wonders kumpara sa mga dating propeta. So, magkasalungat yung pinaniniwalaan nila. So, itong mga Pharisees, dito sila sa group 1. Ayaw nila maniwala na ito nga si Jesus ay siya yung Messiah. Tapos ito namang group 2, sila yung naniniwala kay Jesus. Kaya lang, takot silang malaman ng mga Pharisees kasi baka sila isama or idamay. Natatandaan ninyo yung mga topic din natin na nag-usap-usap nga sila pero walang nagtangkang magsabi sa mga Pharisees na sila nga ay naniniwala kay Jesus kasi takot sila. So, yun yung group 2 natin. So, mag-concentrate muna tayo sa group 1. Ito yung mga Pharisees na sila nga yung nagpo-persecute kay Jesus. Tapos, dito sa verse 27, sabi dito, "But we know where this man comes from. And when the Christ appears, no one will know where he comes from." So, ang alam nila, hindi nila alam kung kailan at kung saan magmumula yung Messiah. Pero, ang alam nilang pinagmulan si Jesus,
pinagmulan ni Jesus ay sa Galilee. Natatandaan ninyo si Nathanael na nung sinabi niya, may mabuti bang nagmumula sa Galilee? So doon pa lang may feeling ng mga Pharisees o yung mga taga-Jerusalem, yung mga Judean, mas nakatataas sila ng estado kumpara sa mga taga-Galilee. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, itong mga taga-Jerusalem ay parang nasa Maynila. Tapos yung mga taga-Galilee nasa probinsya naman. So doon pa lang may feeling yung mga taga-Jerusalem na madalas din ganun sa atin pagka taga-probinsya ka ang tingin sa'yo wala kang alam, ikay mangmang, ikay hanggang katulong lang, yung ganun. Nakaranas ako ng ganyan nung sa Maynila. Nakakarinig ako ng hindi maganda na ako daw ganito ganyan. Pero siyempre tahimik lang din ako kasi hindi ko rin nga alam kung sino yung mga tao na yon. So ganun din sila hindi ko alam kung naka-experience din kayo ng mga ganun na minamaliit kayo dahil nga hindi kilala yung pinagmulan ninyong mga lugar, yung ganon. So ganito sila. Feeling nung mga nasa Jerusalem na mas nakakaangat sila kaysa dun sa mga taga-Galilee. Hindi maganda rin siguro yung reputasyon ng Galilee kaya ganun na lang ang magpagmamaliit sa kanila ng mga taga-Jerusalem. Ang problema naman sa kanila kasi hindi nila kinalakal mismo kung saan nagmula talaga si Jesus. Tama na sa Galilee siya lumaki, sa Nazaret. Pero ipinanganak naman siya talaga sa Bethlehem at lahi naman talaga din siya ni Haring David. Hindi lang nila inalam. Siguro hindi rin sila talaga interesado na malaman. Basta ang alam nila anak ni Maria at saka ni Jose Carpintero si Jesus. Tapos wala nga silang natapos or wala silang mataas na katungkulan sa society nila. Kaya hindi na sila nagka-interes na alamin pa. So hanggang doon na lang yung alam nila. Makikita ninyo to sa Isaiah 53:8 at saka sa Malakay 3:1 kung saan talaga nagmula nga si Jesus. Kaya lang hindi na sila nag-atubiling alamin pa. Basta kontento sila na yung alam nila nga ay taga-Galilee si Jesus. Yun yung group 1 na mga tao at sila nga yung mga kasamahan ni Nicodemus, mga miyembro ng Sanhedrin. Tatandaan nyo pa ba yung Sanhedrin natin noon pa? Tapos dito naman sa group 2 ng mga tao, ito yung sabi nila, ay hindi, siya yung Messiah. Jesus is the true Messiah. Kasi nag-perform nga siya ng greater works among all prophets before him. Na totoo naman. Kasi nga nasaksihan nila yung paggawa niya. Wine, pinakain niya yung mga tao mula sa isda at tinapay na baon ng binatilyo. So, sa tingin nila, wala silang narinig na kwento mula sa mga religious leaders na ganun nakapareho nung ginawa ni Jesus sa mga Old Testament prophets. So sabi ng mga tao, mas mataas ito, hindi siya lang propeta kundi Messiah. Tapos na-observe din nila na he speaks with grace and authority. 'Di ba sabi ng mga tao na saan kaya nagmula ito na ganito siya magsalita? 'Di ba namamangha sila doon sa previous discussions natin na with authority and full of grace and wisdom yung pananalita ni Jesus na sabi pa ng iba na wala silang na-experience na katulad ni Jesus. Kaya yung isang grupo ng mga tao na kasama nila nung Feast of the Tabernacle na yun ay naniniwala na Messiah nga si Jesus. Yun yung audience ni Jesus dito. Tapos, ang ginawa naman ni Jesus sa verse 28, sabi niya,
You know me and you know where I came from. Ibig sabihin, alam nyo yung sa Galilee nga. But, ito na naman yung contrast. I have not come of my own accord. He who sent me is true, and him you do not know. I know him, for I come from him, and he sent me. So, kahit ganun na medyo nagigipit si Jesus kasi nga gusto siyang patayin ng mga ah, Pharisees, yung mga religious leaders, hindi pa siya hindi siya nag-compromise ng kanyang claim na siya nga ay galing sa Diyos. At hindi nga nila hindi alam ng mga tao kung sino ang Diyos. Siya lang ang nakakaalam. Yun yung claim ni Jesus. For sabi niya dito, I know him for I come from him and he sent me. Siyempre, kung sino yung nag-utos sa'yo na pumunta sa isang lugar, kumbaga, or may mission siyang pinapa-accomplish sa'yo, kadalasan, kilala mo siya. Kasi alangan naman na susunod ka, hindi mo kilala yung tao. So, yun yung sinasabi ni Jesus na personal niyang kilala ang Father. So, yun yung claims niya. The one who was sent by the Father. Tapos, kilala ni Jesus yung Father personally. Yan yung sinasabi niya dito sa verse 29. Yun nga, nagdagdag yun na siya ay aarestuhin. Kaya lang, hindi sila nagtagumpay dahil sabi dito ni John, hindi pa panahon. Ito yung sabi dito na, because his hour had not yet come. Minsan hindi talaga mangyayari hanggat hindi niloloob ng Diyos. So dito, kahit pa kasama siya sa mga tao, madali kasi nakakasalamuha niya sila mismo. Madali sanang hulihin. Kaya lang dahil hindi pa nga niya panahon na siya ay hulihin, walang nangyari. Pwede nating sabihin na nirestrain sila ng Diyos para wag hulihin si Jesus kasi hindi pa yun yung timetable na sinusunod ni Kristo na ibinigay sa kanya ng Father. Tuloy natin yung kwento. The Pharisees heard the crowd muttering these things about him, and the chief priests and Pharisees sent officers to arrest him. Yun nga. Tapos sinabi pa ni Jesus dito na, I will be with you a little longer and then I am going to him who sent me. You will seek me and you will not find me. Where I am, you cannot come. Ito yung sinasabi niya na, sandali na lang at ako'y babalik sa aking pinagmulan. Ito yung parang pahiwatig na malapit na nga yung kanyang gagampanan sa cross. Tapos, pagka-resurrect niya, syempre, babalik siya sa pinagmulan niya. Nasabi niya na, hindi kayo makakapunta. Kasi sabi niya rin na walang nakakakita sa Ama, kundi yung anak. Kaya wala talagang taong makakapunta rin sa kinaroroonan ng Diyos. Kaya, magiging magiging very clear pagdating natin sa John 14. Yung sinabi ni Jesus na where I am, you cannot come. So sabi naman ng mga Hudyo, where does this man intend to go that we will not find him? Does he intend to go to the dispersion among the Greeks and teach the Greeks? What does he mean by saying you will seek me and you will not find me, and where I am, you cannot come? So yun yung pag-intindi naman ng mga Hudyo na siguro pupunta sa mga Griego. Hindi nila naiintindihan yung sinasabi ni Jesus na sa langit siya babalik. Hindi pa nga kasi nangyayari. Kaya, siyempre, siguro pag tayo rin ang nasa crowd na yon, nga rin tayo kung ano yung pinagsasabi ni Jesus na kung saan siya pupunta. Kasi, hindi pa malinaw sa atin na mangyayari kasi hindi pa nga nabubuo itong binabasa natin ngayon kung tayo yung lalagay sa kanilang panahon.
Madali kasi sa atin kasi itutuloy lang natin yung basahin yung kwento, di alam natin na namatay si Jesus at bumalik sa Ama. Pero sa kanilang panahon, hindi pa. Kaya sila naman nagtatanong kung siguro pupunta sa sa mga Grego. Ganon yung kanilang pangunawa. At sa last day ng Feast of the Tabernacle na yon, meron silang sinasabi na water pouring ritual. Ito yung magsasalok yung high priest doon sa Siloa. Magsasalok siya ng tubig tapos dadalhin niya doon sa agusan ng tubig doon sa water gate. Tapos iikot siya ng 7 beses doon sa altar bago niya ibuhos yung tubig. Na iyon ay commemorating God's provision of providing them water during dung sa wilderness ng panahon ni Moses. So sineselebrate nila to. Di ba nga yung Feast of the Tabernacle ay Thanksgiving na rin nila ng 1 linggo celebration. Yan, kaya sa 8th day, yun ang gagawin nila na pinaka-closing ritual nila. Magbubuhos sila ng tubig na nagsisimbolize yun ng kanilang pag-alala nung nangyari sa disyerto ng mga ninuno nila na pinainom sila ni Moses ng tubig na galing doon sa bato. At ito naman yung ritual nga na 7 beses din nilang iniikutan yung altar. Tapos mag-iihip din sila ng shofar. Natatandaan ninyo yung sa Jericho, yung ginawa ni Joshua na umikot din sila ng 7 beses na kumakanta ng Psalm 113 to 118. Yun yung kanilang ginachant or kinakanta habang umiikot yung pari doon sa altar. Na ganun din yung ginawa nila nung sa Jericho, umikot din sila 7 beses tapos hinipan nila yung mga shofar nila or yung horn ng mga hayop tapos bumagsak yung Jericho. Walang bumagsak dito pero yung 7 na ikot na yun din yung ginagawa nila dito sa last day ng Feast of the Tabernacle. At yun naman ang ginawang platform ni Jesus para sa kanyang offer sa verse 37. Sabi niya, on the last day of the feast, eto nga yung kunento ko, if anyone thirst, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of water. Now, this he said about the Spirit, whom those who believe in him were to receive. For us, yet the Spirit had not yet been given because Jesus was not yet glorified. So, mula dun sa ritual nila na yon, ginawa naman ni Jesus yon na parang analogy niya dun sa sinasabi niyang sa kung sino man ang nauuhaw, lumapit sa akin at bibigyan ko nga sila ng living water. Kamukha rin nung ginawa niya dun sa woman on the well, sa Samaritan woman. Na, di ba tubig din yung kukunin sana nung babae. Tapos humingi siya ng maiinom. Mula doon sa pag-uusap nila, inihalintulad niya yung kanyang ini-offer na eternal life sa tubig. Ganon din yung ginawa ni Jesus dito sa ritual na sineselebrate ng mga Hudyo. Tapos sabi niya nga, lumapit sa akin yung mga nauuhaw at magkakaroon sila at magmumula doon yung rivers of living water, which he was talking ay yung Holy Spirit sa verse 39. Sabi naman ni John, yung writer na itong ating binabasa ay
wala pa yung Holy Spirit noon, hindi pa siya pumipisan sa mga tao kasi hindi pa nag-glorify si Jesus. Sa chapter 16-17, sinabi ni Jesus na I will send you the Comforter. So, dito yon. Ito yung tinutukoy din niya. Tatalakayin natin yon pagka dumating tayo doon, mas maiintindihan natin ng mabuti. Pero dito, may sinabi na si John the Beloved na ito nga, Holy Spirit yung tinutukoy ni Jesus dito. Sabi niya na as the scripture has said. Ito yung pinagmulan nito sa Zechariah 14:8, Isaiah 55:1. Tapos ito nga sa text din natin yung spirit and in truth. Sabi niya, worship the spirit and in truth. Sabi niya ganun. Worship God in spirit and in truth. Dun sa John 4 natin. Tapos sa Old Testament na Isaiah 12:3. Ito yung sinasabi na living water. At yun nga, yung katuparan noon ay yung sa Acts naman, na Acts 2. Tuloy natin. Tapos, sabi dito, when they heard these words, some of the people said, this really is the prophet. Others said, this is the Christ. Doon sa sinabi ni Jesus na ganun, lalo sila tuloy nagkaroon ng mas maanong hidwaan. Sabi nung iba, siya ay prophet. Sabi naman nung iba, siya yung Messiah or Kristo. Pero ayun nga, sabi nga nung grupo na tao, is the Christ to come from Galilee? So, although na kikita nila na may palatandaan naman na maaari niyang ito ay siya yung Mesayang kanilang hinihintay. Kaso, ayaw nga nila siyang tanggapin kasi nga, yung pinagdidiinan nila ay, galing siya sa Galilee. May mabuti bang galing sa Galilee? So, dahil lang sa Galilee tinirhan ni Jesus, hindi na naniwala yung iba. Yung bang ang simple-simple tapos ayaw maniwala? Or sasabihin natin ngayon na talagang ang dami-dami niyang dahilan para wag lang siyang talaga maniwala. Madali sana sabihin niya, nagdadahilan lang pala, hindi pa sabihin diretso na hindi siya naniniwala talaga. Kung ano-ano pa dinadahilan niya. Yun, ganun yung mga tao. Tapos, kung nagtanong sana sila kay Jesus na kamukha nung ginawa ni Nicodemus, di sana nalaman nila na si Jesus nga ay lahi ni Haring David at ipinanganak sa Bethlehem. Kaya lang hindi nila ginawa yun. Nakontento na sila sa alam nilang galing siya sa Galilee. Tapos, yun na. Hindi na sila nag-research pa. Parang sa atin din ngayon, yung mga tao na alam lang nilang may Diyos, tapos hanggang dun lang, hindi na nila iintindi kung sino ba talaga yung Diyos na yun. Basta ang sinasabi, naniniwala man naman ako sa Diyos, gumagawa naman mabuti. Hanggang dun lang sila. Hindi na nila inaalam kung ano sinasabi ng Biblia. Ganun yung mga tao rin nung panahon na hanggang Galilee lang sila, although alam nila yung Messiah na galing nga dapat sa Bethlehem, pero ang alam nila lang anak ni Jose si Jesus at ni Maria na taga Galilee. Tapos yun na, kontento na sila. Tuloy natin. Some of them wanted to arrest him, but no one laid hands on him. Kasi nga, hindi pa nga niya panahon. Sinagot to nung nauna nating verses. Kahit gusto nila siyang dakpin, pero dahil nga hindi niya pa panahon na mangyari iyon, walang nangyari. Tuloy natin sa 45. Sabi dito, the officers then came to the chief priest and Pharisees, who said to them, why did you not bring him? The officers answered, no one ever spoke like this man. Ito, manghang-mangha sila dun sa sinasabi nga ni Jesus.
Kaya itong mga inutusan ng mga Pharisees hindi nila ginawa yung iniutos sa kanila. Kasi nga, wala silang makita na dahilan para nga siya ay hulihin. So, yun yung sabi ng mga temple police na inutusan nitong mga Pariseo. Tapos sumagot naman yung mga Pariseo, "Have you also been deceived? Pati ba naman kayo, kasama kayo doon sa nininiwala sa kanya?" Instead of hulihin yung tinuturo nilang kriminal, bumalik silang hindi nila siya dala. Kasi nga, sabi ni John, hindi pa niya panahon. Kaya nagalit naman tong mga Pharisee na, "Pati ba naman kayo, naniniwala din kayo? Nalinlang din ba kayo?" Yun yung usapan nila. Tapos, "Have any of the authorities or Pharisees believed in him? But this crowd does not know the law is a curse." Verse 49. So, wala, hindi nila talaga nahuli si Jesus. Wala rin silang matibay na matibay na ebidensya may nilabag nga etong Jesus sa batas nila. Ito, lumabas na si Nicodemus sa verse 50. Tatandaan ninyo yun si Nicodemus sa chapter 3. Galing magkakadugtong yung ating kaya wag kayong doon sa kung maaari, maging familiar tayo doon sa mga tao, doon sa takbo ng kwento. Kasi bumabalik sila kamukha nga nito. Nicodemus on the scene. Sinabi din ni John dito, Nicodemus, who had gone to him before and who was one of them, said to them, doon sa mga Pharisees, Does our law judge a man without first giving him a hearing and learning what he does? They replied, Are you from Galilee too? Search and see that no prophet arises from Galilee. Puro yun lang ang katwiran nila na galing siya sa Galilee, Wala na silang masabing iba kundi galing sa Galilee, na wala ngang maganda na galing sa Galilee ayon sa judgment nila. Kasi nga, ito yung sinasabi nating prejudice, na porket galing sa Galilee yung tao binabaliwala lahat dahil nga sa reputasyon ng bayan na yon. So, yun yung kanilang katwiran. Ang ipinapakiusap naman ni Nicodemus dito, bakit hindi siya bigyan ng depensa para naman ipaliwanag yung kanyang sarili? Ganon. Siyempre, kilala ni Nicodemus kasi nga nag-usap sila sa chapter 3. Nasabi ni Jesus na unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. So, naintindihan ni Nicodemus na si Jesus ay both prophet and Messiah. Kaya naman, ito yung katuparan ng Deuteronomy 18:15 na sinabi na there will come a prophet who is like you, sabi ni Yahweh kay Moses. Alam ito ni Nicodemus kasi nga siya ay isang rabbi or teacher of the law. Kaya lang mukhang si Nicodemus lang ang nakakaintindi nito Yung iba tinatakpan ng kanilang prejudice yung kanyang rational thinking or yung kanilang good judgment sana. Na 'di ba sinabihan din sila ni Jesus dun sa verse 24 na do not judge by appearances but judge with right judgment. Itong mga Pharisees na to, wala silang right judgment. Puro prejudice yung kanila. Ang alam nila, sila lang yung nakakaalam ng batas ng Hudyo, sila lang yung nakakaalam na ang law of Moses, yung parang inaangkin lahat nila na sila yung tama. Sila yung tama lagi. Yung ganon.
Kaya ayaw nilang tanggapin si Jesus. Ayaw nilang maniwala kay Jesus. Kasi nga, katwiran nila sa kwentong ito, galing siya sa Galilee. Nung nagsalita si Nicodemus, sabi nila kay Nicodemus, ikaw ba'y galing sa Galilee din? Alam, magawa rin si Nicodemus kasi nga, mag-isa siya din dito. Pero, natatandaan ninyo yun sa, I think last year yung nag-preach ako noon sa chapter 3 na tiniwalag nila si Nicodemus dahil nga dito sa kanyang pangangatwiran in favor of Jesus at saka sinamahan niya si Joseph of Arimathea na ilibing si Jesus dahil doon tiwalag si Nicodemus. So, tanggal siya sa Sanhedrin. Di bale, sabi naman siguro ni Nicodemus, may eternal life naman ako. So, alam ni Nicodemus yung tungkol dito sa kay Jesus dahil dun sa kaniyang encounter sa chapter 3. Yun, yung 25 verses natin na merong kuro-kuro tungkol kay Jesus. Ito nga, yung sabi nung iba, hindi siya yung Christ. Sabi naman nung kabilang grupo, siya yung Christ. Pero ang alam ni Nicodemus, siya ay prophet at saka siya ay Messiah. Tapos, nag-offer nga si Jesus na lahat ng lalapit sa kanya at ito yung pinaka-importante sa message dito. Yung sabi ni Jesus na lahat ng lalapit sa kanya, bibigyan siya ng tubig ng buhay. At ito nga yung Holy Spirit na sabi ni John. Na hindi naman natin masasabi na wala yung Holy Spirit ng panahon na yon. Pero yung sinasabi ni John ay hindi pa siya ganun ka-involved sa panahon ni Jesus kasi hindi pa nag-glorify si Jesus. Pero nung nasa Acts 2, ayan na si Holy Spirit hanggang ngayon. Diba sa Acts 1, bumalik si Jesus sa langit. Tapos hinintay nila yung sa Pentecost after 50 days. Hinintay nila yung pagbaba nun sa Acts. Tapos yun na yung Holy Spirit hanggang ngayon. Na yung trabaho ng Holy Spirit ay ito nga yung sinasabi ni Jesus kay Nicodemus sa John 3 na unless you are born of the Spirit. Ito nga yung born again experience na yung Espiritu ang mag-aanak sa isang tao na lumalapit kay Jesus at hindi naman siya rin bibigyan ni Jesus kasi bibigyan siya nga ng tubig ng buhay ayon dito sa nabasa natin sa verse 38. Yun yung magandang offering ni Jesus sa tao na kahit sa atin ngayon nire-refuse pa rin nila. Kasi nga, ang alam nila, naniniwala din naman daw sila sa Diyos. Tapos hanggang dun lang, gumagawa naman daw sila ng mabuti. Hindi naman yun yung sinasabi ng Biblia. Kasi nga, walang silbi rin yung ibibigay sa'yo ng Diyos yung i-offer niya yung tubig. Tapos hindi mo iinumin. I mean, yun yung yun yung analogy nun eh. Inabutan ka ng tubig, hindi mo siya iinumin, edi ano mangyayari doon? Sayang yung offering. Kaya sabi din ni Jesus na drink. Di may actual talaga siyang pag-iinom. At yun nga yung sa tulong din ng banal na espiritu, kaya natin natatanggap ito. So may kinalaman ang Holy Spirit sa bawat nagiging born again. Dahil unless you are being born again of the Holy Spirit, you cannot see the kingdom of God. Yun ay galing mismo sa bibig ni Jesus. Sinabi niya kay Nicodemus. Doon nagtatapos yung ating
talakayan. At yung ating assignment ay ituloy uli yung last verse ng chapter 7 hanggang 8, 11. Tapos yung ating reflection, what will you do with Jesus and His invitation of taking the living water? Aanin niyo si Kristo. Anong gagawin ninyo sa Kanya? At doon sa Kanyang offering ng living water.